ang batang pinalaki sa Promil, huling-huli na. Okay? Huling-huli na po. Eto po ha, unahin natin to. Nagbitiw na rin bilang board director ng Terra Solar Philippines Incorporated si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Oh. Nagbitiw. Ibig sabihin, guilty! Tapos! Tama si Yusik Claire. Nagbitiw. Bakit? Guilty! Diba? Hindi magbibitiw yan kung hindi siya guilty, and that is a conflict of interest. Aray ko. Oh. Alam mo, feeling mo matalino ka pero diyan ka naging bobo. Epektibo ito noong January 21. Ayon kay Leviste, Oh, January 31 lang siya nagbitiw. Pero diretso pa rin siya nandun nung binenta niya yung Espinek. Oh. Sa pool. bitiw niya ay para hindi na madamay ang kumpanyang Meralco at iba pang investors sa mga kumpanyang ibinenta niya saan niya'y maling political attacks laban sa kanya. Ang Terra Solar ay affiliate ng Meralco Power Gen Corporation. Kita nyo? Oh, binenta niya sa Meralco yung dapat po sa solar ng bayan. Binenta niya. Wala siya, ginosting niya yung solar ng bayan para sa mamamayang Pilipino na may project sa Masbate, sa Mindoro, at iba't ibang mga probinsya natin hirap. Hirap po. Saan? Sa kuryente. Binenta niya. Diba? Yun nga yung sinasabi ng DOE na 12,000 megawatts. Alam ko, ganun eh. Basta ganun. Na mga kuryente na isusupply, na nakapangako na po, nakaplano na, nakalagay na sa DOE energy plan para mag-supply sa mga taong bayan. 12 million residente ang naapektuhan. Ganyan po kakupal si Leviste. Eto pa. Ayon naman sa isang mambabatas, automatically revoke na umano ang prangkisa ng Solar para sa Bayan Corporation ni Congressman Leandro Leviste. Yan ay matapos umano niyang ilipat ang shares niya sa isang close associate nang walang congressional approval. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Pangalawang kaso yan. Ha? Umamin siya na hindi na siya ang may-ari ng solar ng bayan dahil nag-divest siya. Although inamin mo nag-divest ka, dapat ipapaalam mo sa Kongreso magdadivest ka. Dahil ikaw ang kinikilala ng Kongreso na na legit owner ng binigay nilang prangkisa. Ganun ka kabobo, Leviste. Hindi mo pinaalam sa Kongreso. Diba? At balita ko, sila mami nga, binabraso-braso na yan para mapunta sa'yo. Pinabayaan mo pa. Aray ko. Sorry, no more on this topic. No, sir, I haven't asked a question. Those are follow-ups po. Ito po yung... Kita mo. Sir, the failure po to deliver the... Tinabla niya. Tignan niyo po tinabla niya yung isang reporter. Hindi ko na po na-react to, sayang. Tinabla niya yung isang reporter, No more on this topic. No, sir, I haven't asked a question. Sabi ng reporter, hindi pa ako nakapagtanong, sir. Tingnan mo sabi niya. Follow-ups po. Ito po yung... Sorry, anyone? Sir, the failure po to deliver the agreed-on power supply by December 2025, ito po sabi ni Marin, will mean thinner energy reserves which could increase prices. Halos patahimikin ni Batangas First. Aray ko! Guilty! Guilty! Kaya yung mga naanakan ko dyan, ha? Yung mga naanakan ko, wag na wag yung papainumin. Ha? Wag yung papainumin ng mga bata na anak ko ng Promil. Aray ko. Ha? Ayoko lumaki ang mga anak ko na bastos at walang modo gaya nito ni Leviste. Kung ano yung dinidedi ko, yun ang painom nyo. Patayin mo si BBM? No joke.
I mean, bona. Kung ano yung iniisip nyo eh. Bona. Ayun po kasi dinidede ko nun eh. Ayun po yung dinidede ko. Ano naisip nyo eh. Bona. Bona ang ipainom nyo. O kaya Kung ano yung dinidede ko, bona, yun ang ipainom nyo. Alaska. Beer brand. Beer brand ready to drink. Aray ko. District Representative Leandro Leviste ang ilang miyembro ng media kahapon sa ginanap na press conference sa House of Representatives. Marami kasi sa mga ito, patuloy ang follow-up questions patungkol sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang mga kumpanya sa Department of Energy. Paninindigan ni Leviste, hindi totoo ang mga pahayag na mayroon siyang ghost solar projects dahil wala naman daw siyang natanggap ni piso mula sa pamahalaan. Tanga. At wala naman aniyang direct harm ang hindi pagtuloy ng mga proyekto ng kanyang kumpanya. Ako po ay walang nakuhang kahit piso mula sa gobyerno. Dahil ang mga Ang bobo na ito, no? Kahit wala kang nakuwang kahit piso sa gobyerno, the fact na meron kang agreement to the franchise of the government, you must comply. Ay, alam nyo, ayoko na pong gamitin dito yung pagka-Harvard University ko, ha? Ayoko na gamitin, eh. Pero pinipilit ako nito ni Lipeste. Okay? You really want me to use my Harvard University graduation edition. Huh? Always remember that you are mandated to supply your promise on your franchise to the DOE and the franchise of the government. What is your obligation and mandate? Mandate. You're mandated to supply a power in your solar to provide in the DOE so that this DOE, our government, will supply to the different kinds of Filipino people which is in need of this electricity. Okay? Don't tell us that you have no money that you received. You received no money from the government. That is not the factor. That is not the problem. That is issue in here. It's not about the money. It's about the franchise. You're so idiot. proyekto ko ay mga private investments. So, thank you for asking about my feelings. I feel that it is ridiculous that we are even discussing this and that the media is cooperating in a diversion from the real issue. Because there is no public funds that are involved in this topic. It is about private investment that did not continue, and there is no direct harm that can be identified by anybody. No, Your Honor. Direct harm is not caused only by the money. Remember that, Okay? Many cases in our court is not all about the money. Sometimes, it's all about the trust. Sometimes, it's all about the situation that is happening. Okay? It's not all about the money, Your Honor, Mr. Chair. And in this case, it's all about the franchise, you idiot. Aray ko. Okay? We know about the money you're issuing about the government. It's not all about that. It's the franchise that is rewarded in 2019 by the idiot Rodrigo Roa Duterte, Betlog Corduroy, to your company, Solar Philippines. It's all about that. Okay? It's all about your completion, your obligation, your mandate to serve the Filipino people, your solar power energy. But you didn't even comply. You ghost the Filipino people. From the not pursuing private investments.
Pinabulaanan din niya ang ulat ng bilyonaryo na nilako niya sa mga lokal na pamahalaan ang solar projects na hindi na napakinabangan matapos mag-cease operations ang mga kumpanyang may hawak ng mga kontratang ito. Bukod pa rito, muli niyang sinabi na iba ang Solar Power New Energy Corporation o SPNEC ang kumpanyang kanyang ibinenta sa Solar para sa Bayan Corporation o Ang tanga nito no? Ang tanga talaga Ibig sabihin, yung solar power po, hindi niya pinapalabas, yun na ng main supplier. Tanga ka ba? Ang solar power na owner ka, yan ang main supplier. Yung dalawang nasa ibaba niya, solar ng bayan, solar ng SPNEC, yung sa Meralco, saan manggagaling ang supply nun? Sige nga, kayo sumagot po. Saan manggagaling ang isusupply sa solar ng bayan at sa SPNEC, dun sa Meralco? Saan po manggagaling? Sumagot kayo. Binubobo tayo nito Saan po manggagaling? Ha? Saan po manggagaling? Ha? Ha? Aray ko. Sige, sumagot ka. Hintay ko, libiste. Ang oras na, Ha? Tama. Sir Chris Angel. Same source. Sa Solar Philippines, sa mother niya. Sa pinakatuktok, sa mother company. Ha? Pinubobo mo yung taong bayan Sa mother company na Solar Philippines, ang pinaka-main supplier dito sa dalawa. Sa Solar ng Bayan at sa SPNEC. In this case, priority mo ang SPNEC. Diba? Priority mo ang SPNEC. Oh, kaya meron kang obligation sa Solar ng Bayan, hindi mo ginawa. Kung sana kung pwede, katulad yan ng Jollibee. Ito na naman po tayo sa Jollibee. Kung ang Jollibee, okay lang. Hindi siya pwedeng kumuha sa Jollibee ang Mang Inasal at sino? Ang KFC. Dahil different products sila. Hindi sila pwedeng mag-supply ng Chicken Joy. Hindi sila pwedeng mag-supply ng burger. Kasi nga, different products sila Pero kayo, same product kayo, Solar Power Company. Hindi mo matatanggi na ikaw ang magsusupply sa dalawang kumpanya, sa Solar ng Bayan na may franchise ka at sa Solar ng Nueva Ecija na Meralco. Ang ginawa mo, hindi mo pinariority ang Solar ng Bayan. Ang priority mo, nilako mo sa iba't ibang mga kumpanya ang Solar Philippines. At nakakuha ka nga etong Meralco. Doon ka nagkakamali. Hinayaan mo malugi ang Solar ng Bayan. Hindi ka nag-comply, hindi ka nag-supply ng electricity na galing sa solar. Wala ka, sabi ng DOE. At kung nag-divest ka, bawal pa rin yun. Huli ka pa rin. Dahil pag nag-divest ka, sasabihin mo nalugi, hindi kasalanan ng gobyerno yon. Kasalanan mo yon. Paano malulugi ang gobyerno? Ang gobyerno continuous. Bobo ko Hindi mo pwede sabihin nalugi yung Solar ng Bayan. Continuous ang government. Paano malulugi ang Solar ng Bayan? Hindi mo lang ginampanan. Diba? Kaya nga nagmumulta ng 70 million Binubobo mo ba kami? Bakit ka magmumulta ng 70 million sa DOE kung wala kang ginawang mali? Aray ko. Ba't pinakita mo yung mga cheque mo sa MOOE? Bakit hindi mo pakita yung cheque mo na binayad mo sa DOE na fine mo o multa mong 70 million? Ipakita mo rin ang cheque mo na 70 million na multa mo sa DOE dahil sa kontratang tinanggal sa'yo. Dahil pag hindi mo minultahan yon, lalong lalaki ang kaso mo. Aray ko. Huwag ka melepeste. PBC na siyang napagkalooban ng congressional franchise noong 2019. Pero ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, tila sablay ang ilang arguments ni Leviste sa ilan sa kanyang mga pahayag. Ghost solar project siya kasi kumuha siya ng concession, yun yung first. Yes. Pero secondly, wala siyang na-deliver kasi kahit any single solar panel, any single hollow block, wala naman pong naitayo. Tama? Bakit ganon?
Ba't niya ginaw solar project? Ginamit niya yung advantage ng franchise. Ginamit niya yung credentials ng franchise. Yan po yun. Na kami ang Solar Philippines, may franchise sa gobyerno from 25 years. May kapasidad kami. If ever kuhanin nyo kami, Meralco, may kapasidad kami mag-supply. Kasi may kontra kami sa Meralco, pinagmayabang nila yung credentials na yon. Nilako niya hanggang sa nakakita siya ng mas malaki ang kikitain niya sa Meralco kaysa sa kikitain niya dito sa franchise. Yan po nangyari dyan. Tuso. Very important na linawin po natin na hindi po ito victimless matter, no? Na kumbaga ang gusto niya sabihin kasi dahil wala naman siya nakuha ang pera, parang no harm, no foul mula sa gobyerno. Pero alam po ninyo, these are concessions, no? These are contracts that have been granted by government. So ibig sabihin, meron pong real opportunity cost sa energy sector kung kumuha ka ng kontrata tapos hindi mo na-deliver. Ayon kay Ridon, ang umano'y 12,000 megawatt contract na hindi na-deliver ng mga kumpanya ni Leviste sa loob ng ilang taon ay maaari sanang naigawad sa ibang solar firms na makapagbibigay ng mas murang kuryente. Ayan po masakit. 'Di ba? Sariling ang ganda po Solar Philippines, bandera po nakadikit. Nakadikit yung Philippines Sariling atin, Solar Philippines. Biro nyo po, may nakapilas diyan na mga investor, na foreign investor. Siya ang napili kasi tingin nila ayos tong bata na to, Solar Philippines. Ibabandera ang sariling atin. Sariling discover natin, yung pala gagaguhin lang ang gobyerno. Gagaguhin lang po ang taong bayan. Kita nyo po, hindi niya naisip yon. The fact na ibabandera mo ang first ever Solar Philippines mula mismo sa kalahi natin Pilipino, sinuportahan ng sariling gobyerno. Yan po kasi mahirap minsan 'Di ba? Binibigyan ka na ng oportunidad, sinayang mo, mas pinipili mo maging makagarapal sa pera. Aray ko. Sa maraming mga komunidad sa bansa, nang maluklok si Leviste bilang isang kongresista noong nakaraang taon, sinabi niya na nag-divest na siya mula sa SPBC. Sa isang August 2025 General Information Sheet ng kumpanya, inilipat ang 99% of shares ng SPBC kay Hazel Iris Lafuente, isang close associate ni Leviste na nagsisilbing Chief Operating Officer sa parent company ng mga nasabing kumpanya na Solar Philippines Project Holdings Incorporated. Ang bagay na ito, isang issue na dapat din umanong tutukan ayon kay Ridon, lalo na't nag-transfer ng shares si Leviste nang hindi humihingi ng congressional approval. Yun pa, yan siya sabi natin. Nilipat niya kay Hazel yung solar ng bayan pero hindi niya pinaalam sa kongreso. Bawal yun! No! Kung kanino inaward sa'yo inaward yan, prangkisa, hindi mo pwedeng ilipat yan. Magpapaalam ka sa kongreso niyan, boy. Kala ko ba matalino ka? Ba't di mo nabasa yung konstitusyon? Aray ko. Wala masarap, kailangan natin mag-clarify kasi ang sabi niya, he did not sell the franchise, no? But I think he's speaking on flimsy technical grounds, no? Kasi ang totoo, at katulad ng binanggit mo na nga, meron po talagang transfer of controlling interest, no, to one of his close associates, no? And in fact, that associate is still sitting as a director at the Meralco-owned SPNEC, no? So, yung implication niya po on the franchise ay talaga pong merong in-expect po tayo dito na automatic revocation talaga. Kasi ito po ay ginawa nang wala pong congressional approval. Naniniwala si Ridon na tama lang ang umano'y 24 billion peso fine na ipinataw ng DOE sa mga kumpanyang pag-aari ni Leviste. Ubos! Sa press con kahapon. Ubus ka na, Leviste. Ubus ka dyan. Ubus ka. Yan ang greedy. Sabi ko sa inyo, nakuha nyo yan ng marumi. Nakuha nyo yung maruming solar, babalik sa inyo marumi rin. O yan na, ubus kayo. Diba? Nakuha nyo ng marumi kay Digong,
babalik din sa inyo yan ng marumi. Aray ko. Patuloy na dinepensahan ni Leviste ang kanyang mga kumpanya at sinabing hindi pa rin siya nakatatanggap ng opisyal na sulat na nagsasabing liable siya sa umano'y 24 billion peso fine ng ahensya at ang Meralco-owned SPNEC daw ang nakatanggap ng naturang liham. Nanindigan din si Leviste na politically motivated ang umano'y mga pag-atake sa kanya kaugnay ng kanyang mga kumpanya dahil sa patuloy na pagsisiwalat ng tinaguriang Cabral Files. Para sa agenda, Alam mo, pag mag-e-expose ka, di ba? Alam mo, ganito yan eh. Pag mag-e-expose ka, talagang may babalik sa'yo. Titignan nila yung credibility mo eh. Natural yan, Lepeste. Titignan nila yung credibility mo. Kung talagang nag-e-expose ka, yung credibility mo, katulad ng ginawa mo kay Cabral, pinersa mo. Doon pa lang wala ka ng credibility. Diba? Pinersa mo. At anong ginagawa mo? Sabi ko nga dito, nung nakaraan, hindi mo mandato ang kunin yung Cabral Files. Ang mandato mo, asikasuhin mo ang budget ng DPWH. Diba? Hindi mo asikasuhin yung Cabral Files. Hindi mo mandate yan eh. Ang mandate mo sa Kongreso, gumawa ka ng batas. Pero anong ginawa mo? Diba? Nilabag mo yung batas. Pumasok ka sa isang departamento ng gobyerno na hindi mo naman trabaho. Dahil hindi ka namang DPWH secretary. Hindi ka naman kawanin ng DPWH. Pinasok mo. Anong gagawin mo dyan? O kung nakuha mo, anong gagawin mo? Papasikat ka. Yun na nga ang ginagawa mo, nagpapasikat ka. Pero sumikat ka ba? Sumikat ka dahil sa katarantaduhan mo sa solar. Doon ka sumikat.